Magandang buhay mga kaibon. Yan, nagbabalik ang MBA Lope and ABL. Yan, kung bago kayo dito sa aking YouTube channel, ang MBA Lope and ABL, please like, share, subscribe at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ating ina-upload. Yan, matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-upload ng ating content or bagong video about sa ating pag-aalaga ng ibon. Yan, ngayon meron naman akong i-share sa inyo. At ito'y isang katanungan uli ng ating masugid na mag-iibon na taga Cavite. Yan, bago sa pag-iibon at gusto niya malaman kung itong pag-uusapan natin, gusto niya malaman kung ilang taon ba ang itinatagal daw ng buhay ng ating mga alagang ibon katulad ng parakeets. Yan. Ang alaga niyang ibon ay parakeets. Gusto rin niya malaman yung mga iba't ibang klaseng ibon na common na inaalagaan ng ating mag-iibon or ating mga matatagal na sa pag-aalaga ng ibon. Yan. Gusto niya malaman kung ilang taon nga ba ang itinatagal ng mga buhay nito. Yan, meron na akong in-upload na ganito dito sa aking channel at bali i-recap ko na lang uli about sa ilang taon kasi yung ginawa ko nung last video ay about sa sa parakeets. Pero itong ginawa kong gagawin tong video na to ay i-share ko yung iba't ibang klaseng ibon na usual na inaalagaan ng mga mag-iibon. Yan, mamaya pag-uusapan natin yan at para malaman din ng ibang mag-iibon at bago sa pag-iibon kung ilang taon nga ba ang itinatagal ng ating mga alagang ibon. Yan nga mga kaibon, panoorin natin yan pagkatapos ng introng ito. Hanap mo ba ay gabay sa pag-aalaga sa parakeets at lovebirds? Kami ang una. MBL of Taviari, kaibigang mapagkakatiwalaan. Sulit na mga ibon, laging maaasahan. Kalapate at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBL of Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBL of Aviary, para sa inyo to. Kulay ay makulay, buhay ay masigla. Sa aming channel, kaalaman ay makuha. Sa pagpapakain at tamang kulungan sa MBL Loft, kayo ay tutulungan. Huwag nang mangamba, ang ibon mo'y ligtas. Sa gabay naming tapat, saya'y walang wakas. Kalapati at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBL Loft Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBL Loft Aviary, MBL Loft Aviary, fly high. Ayun, welcome back mga kaibon. Yan. For today's video at ilang taon ba ang tinatagal ng buhay ng ating mga ibon. Yan, iba't ibang klaseng ibon ang pag-uusapan natin ngayon. Katanungan to ng isang bagong mag-iibon na taga Cavite. Yan. Nung isang linggo pa niya tong sinend sa akin at ngayon ko ginawa ng video para nga i-share ko rin at
malaman din ng mga ibang mag-iibon. Ayun nga mga kaibon, ano nga ang lifespan or itinatagal ng buhay ng ating mga alagang ibon? Yan yung pag-uusapan natin yan. Siyempre, nagdidepende yan sa iba't ibang klaseng bird species. Yung gaya ng sabi ko, iba't ibang klase ng ibon. At doon tayo magbabase at sa lifespan or tinatagal ng buhay nga ng ating mga ibon. Yan. Sa pangkalahatan, mas malalaki ay ang ibon ay mas mahaba ang potential ng buhay. Yan. Ibig sabihin, pag mahaba ang malalaki or mahabang ibon or large bird or medium bird, ay mas tatagal pa ang kanilang buhay. Kung sa ay maliit or dun sa pinakamaliliit katulad ng pinches ay mas sabihin natin mas mababang potential ng buhay nila. Yan. Narito ang karaniwang lifespan ng ating mga sikat na alagang ibon. Yan. Dito sa Pilipinas kapag sila ay maalagaan sa loob ng hawla or captivity. Yan. Siguro ang natin, mas tatagal pa ang buhay ng mga ibon pag naandun sila sa captivity ng katulad ng inaalagaan natin kasi mas nakakaiwas sila sa prone yung mga predator. Yan, mas kaysa sa wild kasi pag sa mga wild may mga kalaban sila niyan eh. Yang halimbawa pagka ang parakeets natin or mga African lovebirds, pag nasa wild, naandyan yung mga predator nila, naandyan yung mga agila, tapos nandiyan yung mga lawin, yan, tapos may mga ahas. Yan. Iba sa captivity doon sa pinag-aalagaan natin na inaalagaan natin dito sa mga bahay-bahay natin ay medyo matagal lang kanilang buhay kasi nga naiiwasan nila ang mga predator kasi nga tayong nag-aalaga, sinisafe natin ang ating mga ibon sa mga predator. Yan. Sample natin dun sa una nating ibon na lifespan ay ang cockatiel. Ayun nga mga kaibon, ang cockatiel ay meron siyang 15 years to 20 years. Yan, as a pet, yung captivity natin. Siyempre, with proper care yan. Kaya nga tatagal sila ng ganon na 15 to 20 years pag sa captivity natin. Pero pag nasa wild naman, ayan, sabihin natin nasa 15 years lang or mas mababa pa sa 20. Siyempre, ang cockatiel ay originated sa Australia. Tapos, ang size niya ay merong small and medium. Tapos, kung mag-itlog ng cockatiel ay 3 to 6 egg. At ang paglilimlim nga ay bago at pagkatapos mapisa ay 18 to 21 days. Yan to hatch. Yan yung sinasabing cockatiel. 15 to 20 years ang lifespan ng ating cockatiel. Yan, doon naman tayo sa number 2, ang African lovebirds. Ang African lovebirds, ang lifespan niyan ay 10 to 15 years with proper care. Ayan, yung sabing captivity natin. Kung sa wild naman ay mas mababa ang chance na itagal nila. Tapos ang origin niyan ay sa Africa at ang size niya ay small bird. Tapos pag mag-itlog naman ay 46 egg at yung kanyang pag-hatch or paglilimlim hanggang mapisa ay 21 to 24 days. Yan yung sinasabing African lovebirds. Doon naman tayo sa pangatlo mga kaibon, ang budgerigar, budgies. Yan. Ito yung pumapasok ng parakeets. Yan. Budgerigar or budgie. Yan ang parakeets. Ang lifespan niya ay 7 to 15 years without or with proper care. Yan yung sinasabi na nasa hawla natin pag-aalaga ay abot siya ng 7 to 15 years. Tapos origin niya ay Australia, ang size niya ay small birds. Tapos pag mag-egg siya ay pwede siyang 4 to 6 at meron pa nga yan na maabot ng 10. Depende na lang kung fertile nga yung 10 na yun na kanilang iniitlog. Pag maganda yung pagkukondisyon natin. Tapos 18 to 21 days to hatch.
Yan, ayan yung parakeets. Yan, katulad na itong nasa video ko. Yan, ayun yung ating mga parakeets. Tapos doon naman tayo sa pang-apat, ang ibong Macau. Ang lifespan nga ng ibong Macau ay 40 to 60 years. Yan, with proper care pag nasa captivity siya. Yan, may mga nag-aalaga na yan. May mga malalaking hawla or meron silang farm. Yan yung mga nag-aalaga ng Macau. Yan. Tapos origin niya ay South America. Tapos ang size niya ay large bird. Tapos kung mag-itlog to ay 2 to 4 eggs. Tapos yung hatch niya ay 24 to 28 days. Yan, ang lifespan ay 40 to 60 years. Yan, depende na lang sa ating pag-aalaga. At kung sinasabi nga natin kung naandun nga sila sa wild, ay medyo mababa ang tsansa ng kanilang mga buhay. Tapos doon naman tayo sa panglima. At last na ibon na usual na inaalagaan nga ng mga mag-iibon, ang number 5 ay ang kakatu. Mga kaibon, ang kakatu, ang lifespan niya ay maabot ng 40 to 70 years. Yan, with proper care. Doon siya sinasabi ng captivity. Pag nasa wild naman ay may tsansang mas mababa ang kanilang buhay. Ang origin ng kakatu ay Australia at Indonesia. Yan, dalawang bansa na mayroong kakatu. Tapos ang size niya ay mayroong medium at large. Tapos 2 to 3 eggs. Tapos yung days of hatch niya ay 28 to 30 days. Yan. Yan yung mga ibon na usual na inaalagaan ng mag-iibon na tulad natin, mga kakaibon. Yan. Siyempre, bigyan ng tamang pag-aalaga tulad ng pagbibigay ng malinis na tubig, tamang diet, iwas sa mga predator, bigyan ng tamang ventilation. Yan lang naman ang gusto ng ating mga ibon, ang pagbibigay nga ng pagmamahal at mga tamang pagkain, diet, tapos yung paglalagyan nila ay tamang ventilation, hindi siya nakatutok sa init or naulanan. Yan, siyempre, parang ano rin yan parang pamilya, mga anak kung may mga anak tayo or mga alagang ibang hayop, ay ganun din yung pag-aalaga natin sa ating mga ibon. Ayan ang mga gusto nila at nararamdaman nila yan ng pag-aalaga natin. Kung talagang mahal na mahal natin sila, ay ang balik niyan ay magandang painakay at maraming itlog ang ibibigay sa atin. Yan. Siyempre, wag natin kakalimutan, bigyan din natin sila ng mga vitamins at gulay. Yan, importante yan. Yung mga gulay. Kung hindi man tayo magbigay ng mga vitamins, more on gulay kasi gulay talaga ang mga paborito niyan. Kasi nga pag nasa wild, mga green leafy vegetable ang mga kinakain niyan. Yan, bigyan natin sila ng kangkong, talbos ng kamote, pechay, carrots, kalabasa. Yan yung mga cucumber, yung mga water-based na pinagkukuhaan ng vitamins at calcium. Nasa gulay yan. Kailangan bigyan natin sila. At bigyan ng pagmamahal, lilinisan lagi natin yung mga kulungan natin. At tamang ventilation nga, gaya ng sabi ko. At tatagal nga ang buhay ng ating mga alagang ibon. Yan, hanggang dito na mga kaibon, ang aking sinir sa inyo about sa lifespan ng mga ibon. Kasi meron akong in-upload dito sa aking channel ang lifespan lang ng parakeets. Bali, itong ginawa ko ay recap. At sa pangkalata naman, usually inaalagaan ng mga mag-iibon. Naandyan ng kakatil, African lovebirds, badgerigar, Macau, at kakatu. Yan, yung lima na yan. Yan yung limang usual na inalagaan nga na mag-ibon. Yan, hanggang dito na lang. Mga kaibon, sana meron kayong konting natutunan dito sa aking ginawang video. Pa-share na lang ng aking video at dun sa mga bagong pasok dito sa aking channel at itong nakakapanood nito ay please like, share, subscribe at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aking ina-upload na katulad nito. Yan, hanggang sa muli mga kaibon at happy breeding mga kaibon.